Mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito. Ano po, no? Ito hong nakakaintrigang hindi ho pag-imbita ni President-elect Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanya hong inaugurasyon ngayong January 20, 2025. Ano po, na? Dahil ho dito sa headline po, post po ng GMA, okay, dated po ito, January 1, 2025, ano? Marcos not invited to Trump's inauguration, Envoy Romualdez to attend. Ayun po. So, ang ibig sabihin po dito mga kabida, ang dadalo po bilang representative po ng Pilipinas at ni Pangulong Marcos ay ito pong si Ambassador Manuel Romualdez. Ano po, na? At sa panayam po ng GMA po sa kanya, ang sabi po niya, Romualdez in a Viber message to GMA News Online said that envoys of various countries were invited to the event which will be held at the US Capitol in Washington, D.C. Ano po? Okay, dagdag pa po dito ni Romualdez mga kabida, no? Okay? As if President Marcos Jr. was invited to Trump's inauguration. Romualdez replied, as a matter of policy, no head of state is invited. So as a matter of policy, parang protocol daw, wala hong iniimbita na head of states, mga kabida, no? Kahit anong bansa po sa buong mundo, no? Okay? So ito lang pala yung mga envoys, meaning yung mga ambassadors, no, ang iniimbita during the inauguration ni President-elect Donald Trump, ano po. Pero ito, papakita ko po sa inyo na nagsisinungaling po itong si Ambassador Romualdez po mga kabida. Hindi ho totoo yung sinabi po ni Ambassador Romualdez dahil ho, dito ho sa post po ito ng Forbes mga kabida, no? Okay. Ang post po ng Forbes, ito pa lang si Xi Jinping ay inimbita na pala ni Donald Trump na maging panauhing pandangal, isa sa mga panauhing pandangal po niya during sa kanyang inauguration on January 20, ano po, mga kabida. Okay? Actually, inimbita ito 1 month ahead. Okay? 1 month ahead. At hindi lang po si President Xi Jinping ng China ang inimbita po ni Trump, kundi iba pang mga world leaders, mga kabida. At hindi ho mga envoys lang o itong mga ambassadors, ano. Batay ho sa sinabi ni Ambassador Manuel Romualdez, ano. Ano bang ibig sabihin po dito mga kabida? Isa ho bang pagtatakip ito na hindi ho binigyan ng halaga ni Trump si PBBM at wala hong kwenta ang Pilipinas sa kanya dahil ho wala hong imbitasyon ang magiging Pangulo ng US o ng Amerika sa presidente ho ng Pilipinas? Ganun po ba yun? No? So actually, nakapagtataka din, ano? Kasi ho, unang-una, head of state man itong si Marcos at alam naman po ni Trump na malapit na kaalyado po ng Amerika itong Pilipinas, ano? At in fact, marami na hong mga instances po na binigyan ho tayo ng tulong, hindi lang in terms of finances o pera, maging yung mga kagamitan po, no? Yung mga kagamitan panggera, yun, binibigay po ng Amerika sa atin mga kabida. So ganun tayo close sa US, no? Kahit na po sa panahon po ni Biden, no? Isa ang Pilipinas sa pinaka malapit po sa Biden administration. Pero dito ho sa bagong administrasyon, sa Trump administration, parang itsapuera na po, no? Ito pong Pilipinas. Hindi ho ba may connection ito sa sinapit po ng mga Dutertes, mga kabida? Alam naman po natin na ito pong si Trump at saka ito pong si dating Pangulong Duterte, malapit na magkaibigan po ito, no? Isa po ito sa mga hinahangaan po ni Trump, itong si Digong, during sa kanya hong presidency, no? During naging presidente pa ito ng Pilipinas, ito pong si Digong, ano, mga kabida. So ito po ba ang isa hong
pagpapakita ng protesta. Hindi natin alam kung bakit ganun. Hindi ho inimbita itong si Pangulong Marcos. Nag-imbita pala ito ng mga world leaders, ano? Hindi lang pala mga ambassadors yung kanya kung inimbita, mga kabida, kundi pati yung mga world leaders po, no? At isa na yon, si Xi Jinping. Subalit ito pong si Xi Jinping, according to the news, tumanggi daw ito, no? Na dumalo doon ho sa imbitasyon po ni President Donald Trump. So, anong sa palagay ho ninyo, mga kabida, ito hong hindi pag-imbita ni Trump kay President Bongbong Marcos? Kasi siguro hindi ho sila close, kasi hindi pa siguro sila nag-meet, no? Kasi nung time na naging presidente po siya ay si President Digong yung presidente po ng Pilipinas, ano? Baka ho hindi kilala ito pong si President Marcos ni Trump, mga kabida, no? Okay? Pero considering Pilipinas o ang Pilipinas po ay isa pong napakahalagang mahalagang kaalyado, no? At isa sa mga pinaka-strategic na location po in terms of American interest, no? Sana po naman kahit na po imbitasyon lang, kahit na hindi dadalo, no? At least may imbitasyon lang sana, no? Pero wala. Wala ho daw. Kinumpirma yan ni Ambassador Manuel Romualdez po, no? Parang tiyuhin ata ito ni PBBM, ano? At siya na lang daw yung magre-representa kay Pangulong Marcos doon ho sa inauguration, at ito po daw ay bilang policy, no, or protocol, hindi ho dadalo, wala hong dadalo ng mga head of states. Imposible yun, di ba? Imposible na may ganun policy na wala hong pwedeng dadalo ng mga head of states. Yung subject po ng inauguration ay head of state dapat ang dadalo dyan yung head of state, hindi yung mga ambassadors. Diba? Kanang kumbaga, ano ano tawag dyan? Common sense lang sana, di ba? Parang common sense lang yun Pag ang subject po ng inauguration ay head of state, ang dadalo dapat dyan is yung mga head of states o heads of state, di ba? Hindi ho yung mga ambassador. Kasi hindi ka level Diba? Hindi ka level yung mga ambassadors doon sa mga head of state. So, yun po. Siguro, baka palusot lang ito, no? Para hindi ho magmukhang parang itsapuera po, no? Si PBBM ni Trump, abida, no? So, hindi natin alam. Okay? Ito po isang opinion lang po, no? Okay? So para ho sa inyong mga comments, mga kabida, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click also the notification bell. Click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless, mga kabida.